At syempre mga kanyusik, dito po sa ating programa, mayroon na naman tayong mga may init na balita, mga issue na pag-uusapan at bibigyan po ng opinion ngayong araw po ng Martes. Pero bago po tayo dumako sa mga yan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong unang panahon, ay mayroon pong isang kaharian na pinamumunuan ng isang matanda at sakitin ng hari. Ang hari po na ito ay walang anak na maaaring pumalit sa kanya sa pagiging hari kapag siya ay namatay na. Wala po siyang pagpapasahan ng kanyang korona. Kaya naisip niya na kailangan niyang maghanap ng bagong papalit sa kanya. Kaya gumawa siya ng isang liham upang i-anunsyo sa buong kaharian at sa kanyang mga nasasakupan na lahat ng lalaki ay kanyang kakausapin isa-isa upang makapili ng magiging bagong hari. Ang papasa sa kanyang mga katanungan at pamantayan ang kanyang gagawing bagong tagapagmana ng korona. Isa sa mga pamantayan niya ay ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Lahat ng mga lalaking nakabasa sa anunsyo ng hari ay tuwang-tuwa at umaasa na sila ang mapipili at sila ang magiging bagong hari. Isang binata naman na nakatira sa isang liblib na kagubatan ang nakabasa rin sa anunsyo ng hari. Nais niya rin pumunta sa kaharian upang sumunod sa ipinag-uutos ng hari. Masipag ang binata, ngunit siya ay kapos sa buhay. Wala itong maayos na damit na maaring isuot sa pagpunta sa palasyo. Kaya nag-ipon ito at nagtrabaho upang makabili ng presentableng kasuotan at mga gamit na dadalhin niya sa pagpunta sa palasyo. Dumating na ang araw na siya ay maglalakbay patungo sa palasyo. Isang gabi, habang ito ay naglalakbay ay may nakita siyang matandang pulubi na nangihina at nakahiga malapit sa isang tuyot na ilog. Ang matandang ito ay nilalamig at gutom na gutom. Lumapit sa matanda ang binata at walang pagdadalawang isip na inalis ang ginagamit na balabal at iba pa nitong kasuotan upang ibigay sa matandang pulubi. Nang sa ganon ay maibsa naman ang nararamdaman nitong lamig. Binigyan niya rin ang matanda ng baon niyang pagkain. Pagkatapos ito ay nagpatuloy ang lalaki sa paglalakbay kahit hindi na maayos ang kanyang kasuotan at hindi na presentable ang kanyang itsura. Sa kabila nito, nanatili pa ring malakas ang loob at determinado ang binata na magtungo sa palasyo. Nang nakarating na ito sa palasyo, ay agad itinuro sa kanya kung nasaan ang silid ng hari. Dali-dali naman siyang nagtungo doon. Sa pagpasok nito sa kwarto, ay yumuko ang binata at lumuhod upang magbigay respeto sa hari. Dahan-dahan itong tumayo at dahan-dahan niya ring tiningnan ang hari. Pamilyar ang itsura nito. Naaalala niya ang matandang lalaki na tinulungan niya sa tabi ng ilog. Kitang-kita ng hari ang pagtataka sa mata ng binata at bago pa ito magsalita, ay nagsalita na ang hari. Oo, ako nga. Ako ang matandang pulubi na tinulungan mo. Sumagot naman ang binata. Pero kamahalan, isa kayong hari. Bakit po ninyo kailangang magpunta sa kagubatan upang magpanggap na isang pulubi? Sagot naman ng hari, kailangan kong magsagawa ng isang pagsubok para malaman ko kung sino ang karapat-dapat sa aking trono. Sa dinami-rami ng mga lalaking inimbitahan ko sa palasyo, ay tanging ikaw lang ang nag-iisang tumulong sa akin nang magpanggap akong pulubi.
Dagdag pa ng hari, ang kahariang ito na aking pinamumunuan ay kailangan ng isang hari na bukas palad sa mga nangangailangan, maging sa mga maliliit na tao gaya ng pulubi. Pinatunayan mo na ikaw ang karapat-dapat na pumalit sa akin bilang isang hari. Ano po ang aral na pupulot po natin sa kwento natin ngayong Tuesday morning? Ang anumang posisyon o status ng isang tao sa lipunan ay walang saysay kung wala naman itong kabutihan sa kanyang puso. Mayaman ka nga, ngunit isa kang mapangmata ka naman sa kapwa mo at hindi marunong tumulong sa nangangailangan, wala rin pong silbi ang lahat ng iyong tagumpay at yaman. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian o sa taas ng kanyang katayuan, kundi sa kababaang loob at kabutihang ipinapakita niya sa iba. Madaling maging mayaman sa pera, ngunit mahirap maging mayaman sa kabutihan. Madalas pa nga, mga kanyusik, ito napapansin natin to, no? Kung sino pa yung mga salat sa buhay at kapos sa material na bagay, sila pa yung pinakabukas palad at handang tumulong sa kanilang kapwa. Ito dahil kasi alam nila yung pakiramdam ng pangangailangan at paghihirap. Alam nila yung pakiramdam na walang-wala, yung pakiramdam na humihingi ka ng tulong pero walang nais tumulong sa iyo. Kaya naman kapag nagkaroon sila ng pagkakataon na tumulong, talagang hindi sila nagdadalawang isip na magbigay doon sa taong nangangailangan. Kahit na sila mismo ay kapos din sa buhay. Ang kapangyarihan, kayamanan at katanyagan ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ngunit ang kabutihang loob at kababaan ng puso ay mananatili magpakailanman. Ito ang tunay na nagbibigay ng karangalan at paggalang na hindi kayang pantayan ng anumang titulo o yaman. Sabi nga po sa Proverbs chapter 19 verse 17, "Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Martes.